Sa mga natatakot po maoperahan sa brain tumor ay huwag po kayong matakot. Mas matakot po kayo kung yan po ay lumala kasi mas delikado po pag lumala tulad sa akin. Kung hindi po naagapan yun sa akin, kung hindi po ako hindi po nalaman na may brain tumor po ako, maaring wala na po ako dito. Kasi nagkaroon na po ako ng hydrocephalus noong time na yon. Nagkaroon na ng tubig, kaya pala sobrang namimilipit ako, sobrang sakit dahil puno na po talaga ng tubig yung ulo ko. Tapos naapektuhan na rin yung pandinig ko, kaya ngayon sa halip na dalawa yung pandinig ko, isa na lang po yung pandinig ko. Kasi tinanggal, pinutol na po ni Doc yung nerve ng pandinig ko kasi yung bukol po ay doon po tumubo sa nerve po ng pandinig. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo na kung alam nyo na po na meron po kayong brain tumor, ipa-opera nyo na po kung yun ang sinasabi ng doktor. Siyempre, bago po kayo magpa-opera, humingi po kayo ng guidance kay Lord. Kasi kahit naman po gaano kagaling po ang doktor, kung iba yung will ni God, diba? Iba yung plano ni God, wala po tayong magagawa. Pero syempre, magtiwala po tayo sa kanyang kapangyarihan. Mga pagsubok lang po ito sa ating buhay. Kaya, ang advantage po na maliit pa lang siya ay naoperahan na. Like, katulad po kay Cecil po, ang bukol po niya, ang tumor po niya ay 3 cm higit. So, mas maliit po yung tumor niya compare sa akin. Tingnan mo siya, after ng operation, 1 year and 6 months na siya kasi October po siya inoperahan, 2024. Eh, tingnan nyo po ngayon, compare sa akin, ako 6 years na, mag 7 years na po akong survivor. Pero si Cecil ay 1 year and 6 months. Oh, kung hindi ako nagkakamali, ganun. Pero tingnan mo, pag pinaganyan mo siya, yan, pinapataas mo yung kilay niya, sabay yan. Pati yung mata niya, pantay, pag nag-blink pantay. Dito lang yung naiba kasi tumabingi ng konti po dito. Pero tingin ko mga unti ding bumalik yung dito na. Kasi nga parang mild lang yung sa kanya, hindi katulad sa akin na pagkatapos po ng surgery, as in tabingi talaga to. Di ba nakita nyo naman po doon sa pinost ko na picture na tabingi talaga pag ngumiti, tabingi talaga yung mukha ko. Kasi nga, malaki na yung tumor. 5 cm, kasing laki po siya ng bola ng baseball. Ganun po siya kalaki. Eh, paano kung pinabayaan ko yun? 'Di ba? Paano kung hindi ako nagamot? Baka wala na talaga ako dito. Kasi, ang bukol daw kasi, kaya nga daw po siya delikado. Kasi nga, pag tumubo po kasi sa loob ng ulo natin, syempre sarado. 'Di ba ito may bungo tayo. So ngayon, pag lumaki siya, maiipit yung mga nakapaligid doon, yung mga nerve doon. Kaya 'di ba, pansinin mo na pag hindi po naagapan, pag late na po nagpagamot, ay yung mga may brain tumor, grabe yung epekto talaga kasi nawawala na sila ng paningin, na hindi na sila nakakalakad. Yung parang nagiging lantang gulay sila, parang ganun. Kasi nga, hindi na gamot ng maaga. Eh pag nagamot ng maaga, malaki ang chance na makarecover po tayo. Ako nga po, hindi ko pa talaga in-expect na makarecover ako kasi nga yung pagkatapos po talaga ng surgery ko, napakahirap po talaga. Napakahirap ng recovery talaga. Napakahirap kasi di ako sinabi ko po sa mga video ko, di ba, na hindi po ako makalunok. Tapos, hirap ako na magsalita. Yung paglunok talaga ang sobrang nahirapan ako at saka yung paghuminga, nahirapan ako. Basta mahirap talaga siya. Pero praise God at thank you kay Lord. Dahil 2 days lang po ay 2 days lang po ng surgery ay nakalakad na po ako. Kasi sabi ko dun sa asawa ko no, nung after surgery, hindi ko nga po naisip na 2 araw pa pala yun na sabi ko sa asawa ko, tulungan mo akong tumayo, ano niya ako, kasi nga hindi pa po ako pwede no na gumamit ng lakas ba, hindi pa ako pwede magpwersa, kaya nagpatulong ko sa asawa ko, nasabi ko tatayo ako,
natakot pa nga po sila. Tatayo ka na, tatayo nga ako. Kahit manginig-nginig as in, kasi pag inumpirahan po tayo, parang naubos talaga yung lakas natin na manginginig-nginig ganyan. Yung pa ako nginig-nginig, yung parang wala talaga akong lakas. Tapos inano ako ng asawa ko, tinayo ako ganyan. Tapos hirap pa ako makatayo. Maya-maya, sabi ko, tulungan mo ako maghakbang. Yun, naghakbang ako front, tapos aatras, aabente, aatras. Pero hawak-hawak ako ng asawa ko. Yun ang pinakaunang ginawa ko nung after ng surgery. Pero grabe talaga. Kahit nginig-nginig ako, kahit feeling ko wala akong lakas, nilalakasan ko talaga yung loob ko kasi ayoko nang hindi ako makakalakad. Kaya yun, nung nakaya ko nang maglakad po, nung time na yun, sabi ko, lalabas ako. Tulungan mo akong maglakad ako sa labas. Kaya yun, ang ginawa ko, naglakad-lakad talaga po ako doon sa labas, dahan-dahan, pero as in, naghahabol talaga ako ng hininga ko kasi yun ang parang feeling ko, nalulunod ako, yung pakiramdam ko ganun. Tapos konting ano lang, pakikipag-usap, hindi ako nakakatagal. Ganun yung pakiramdam ko. Pero sa biyaya po ng Lord, ay hindi ko talaga akalain na ma-survive ko po yung hirap na yun.